Bigyan po natin ang panahon kay Doc Arnel para po hindi maubusan siya ng panahon. Maraming salamat mga kapatid. 3:22. So pwede ka na rin mag-extend ng 22 minutes, Doc Arnel. Thank you. Narinig ko po ba ako? Dok, parang malalim, Dok, parang malalim. Okay, narinig ka po ba ako? Okay, Dok, pero parang malalim yung boses mo, Dok. Parang nasa kuweba ka. So medyo babawan natin ang konti. Babawan natin ang konti. Nagtitid ba kasi nakabukas ng aking itong aking... Okay na. Ayan, Dok. Okay na, Dok. Okay na po, bumabaw na yung boses ko. Oo, gwapo na talaga, Dok. Parang anchorman. AWR na broadcaster, no? Okay, pwede bang i-request ko muna, andyan pa ba si Miss Angela Subio Marcaida from AUP? Pwede ba mag-pray muna kayo, ma'am? Apelyado ko to, kaya nakita ko dito sa attendance eh. Miss Angela Subio Marcaida. Ate Angel. Ate Angel, andyan ka ba? Baka busy, no? Sino po ang pwedeng take over na mag-pray po? Request natin si Bro pa din. Dasal po tayo mga kapatid. Okay, sige po. Doklain. Mawain po ang Panginoong Diyos namin sa hapon pong ito. Kami po ay mag-aaral ulit. Sana po Panginoong Diyos, ibigay mo sa amin ang mga kaalaman na makukuha namin sa aming teacher ngayong hapon na ito. Sana po Panginoong Diyos ay magiging gabay po itong pag-aaral sa aming araw-araw na mga gawain. Ito po hiningi namin sa pangalan mong si Jesus. Amen. Okay, thank you so much sa Laig sa inyo pong pananalangin sa umaga, sa hapon ito. Ipagpapatuloy po natin ang ating, nandiyan naman yung mukha ko, no? Kahit hindi na mag-open cam. Kita nyo yung mukha ko dyan sa first slide ko. At karamihan po dito sa ating mga estudyante ay kinala na po tayo. Okay. Understanding the Book of Revelation, ang particular topic po natin ngayon ay nakapokus tayo ngayon po sa three angels message. Last meeting po ay ating pinag-aralan ang 144,000. In-identify po natin sila at ating nalaman kung ano po ang mga characteristics o katangian ng 144,000 at yung great multitudes na nakita ni Apostle John sa Book of Revelation na ating na-topic o natalakay last meeting. At ngayon po mga kapatid ay talakayin naman natin itong ang mensahe ng tatlong anghel. At ito po ay very controversial dahil ito po ang last call, huling mensahe ng ating Panginoon bago mag-close of probation o magtapos ang kasaysayan ng ating daigdig. Ang coverage po ng ating mga verses ay sa chapter 14 verses 6 to 11. The proclamations of the three angels. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of his fornication. So verse 9, then a third angel followed them, saying with a loud voice,
If anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. So mga kapatid, matatalakay natin dito, ito pong mensahe ng tatlong anghel. At very limited ang time para ma-emphasize natin ang lahat ng detalye, pero siguro magpa-part 2 tayo para po ma-cover po natin ang ilang pong mga emphasis and interpretation dito sa particular sa chapter 14, verses 6 to 11. Itong may kinalaman sa pabalita ng tatlong anghel. Sa Revelation 14:12, mga kapatid, what is the result of this message? Pagkatapos na ma-spread ang gospel, itong mensahe ng tatlong anghel sa lahat ng mga angkan, bansa at wika, ang naging resulta po ay ito. Sa Revelation 14:12, sinabi ni John, the author of the Revelation, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Narito ang pagkatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Yung take note the word patience, mga kapatid, yung isa sa characteristics ng nakita ni John, the author of Revelation, ay yung katangian ng pagiging patience. Ang patience po sa Greek po ay hopomone. Sa Greek word po, no? Ang meaning po nito is steadfastness, endurance, and perseverance. Meaning to say, itong mga tumugon sa mensahe ng tatlong anghel sa aklat ng Apokalipsis 14, tumugon sa huling pabalita o panawagan ng Diyos sa pagitan ng tatlong anghel na kumakatawan sa human movement o isang grupo ng mga taong nagdadala ng pabalita. Sila po ay mga matatag. Meron silang ang tinatawag na hopomone, patience, may pagtsatsaga sila. Steadfast sila. Sila ay nag-endure sa lahat ng mga pagsubok sa kanilang buhay at nag-persevere din sila. Kaya nga sila po ay naging matatag, mga kapatid. Hinawakan nilang matibay ang pananampalataya ni Jesus. Hindi lamang kay Jesus, kundi pananampalataya ni Jesus. Ang kanilang pinaniwalaan at daladala ay pananampalataya ni Jesus. Okay, mga kapatid, may malaking pagkakaiba kasi yung pananampalataya kay Jesus at pananampalataya ni Jesus. Ayan. Okay, tingnan po natin, mga kapatid, yung struggle, no? The struggle with the dragon, this and his image. Sa Revelation 12:17, ay nakasulat doon, mga kapatid, sinabi na narito, sabi dito ay, at nagalit ang dragon sa babae at humayo upang bumaka sa nalabi ng kanyang bini, na silang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ang description ng Book of Revelation sa grupo ng mga tao na kinagagalitan ni Satanas ay walang iba kundi ang mga tumutupad ng utos ng Diyos at merong silang patutuo ni Jesus. Kung nakita na po natin, mga kapatid, kung sino talaga ang church, ang remnant church sa Book of Revelation, nakikilala sila sa mga palatandaan. Sila po inalabi ng binhi ng babae. Ibig sabihin, kung ano yung pananampalataya ng unang sinusundan nilang pananampalataya, ay sila yung pananampalataya ng iglesyang nalabi o tinatawag natin na remnant church. Hindi lang ito isang pag-aangkin, kundi eksaktong inilarawan, ginescribe ni John the Apostle ang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia sa huling panahon. Una, sila po ay nalabi. Pag sinabing nalabi, katulad ito ng nauna. Ayan, katulad ng nauna. Parang nagbenta ka ng isang klase ng tela
Nabenta mo yung 9 yards, may naiwang isang yard ah. Nabenta yung 9 yards, may naiwang isang yard, 1 yard, no? Katulad nung nabenta, yung naiwan. So yung nalabi na iglesia ng Diyos, sa huling panahon ay katulad ang kanyang pananampalataya ng mga unang mananampalataya sa panahon ng batang iglesia o sa panahon ng mga apostol. At ito po mga kapatid yung binabanggit. Meron silang patutunan so sa sila ay commandment keepers. Kita niyo po, ang nalabing iglesia ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Itinuturo nila ng pagsunod ay bahagi ng paglilingkod ng mga Kristiyano. At hindi po sila lumalaban sa kautusan, kundi sila ay sumusunod. At sila po ay kinagagalitan ni Satanas. Bakit? Dahil sila ay commandment keepers. At ang isa pa, sila po ay merong patutuo na Jesus. Kung titingnan niyo po yung Revelation chapter 19 verse 10, ano ba yung testimony of Jesus? Ito po ay ang spirit of prophecy. Ang patutuo ni Jesus ay ang espiritu ng propesiya. Ang nalabing iglesia ay meron pong gift of prophecy. Meaning to say, merong siyang propeta o propetisa na nagdadala ng mensahe at gumagabay din sa nalabing iglesia. So nakita na po natin yung pagkakakilala nila, no? Mayroon two identifying marks ng true church na nag-struggle with the dragon. Nakilala na po natin ang dragon kung sino siya. Sa verses 9 to 12, Revelation 12, 7 to 9, binabanggit doon, yung dragon ay si Satanas. Ang Diablo, no? Si Satanas. Siya po yung dragon, matandang ahas. Siya po yung hayop, beast in his image, no? Si Satanas po yan. Galit na galit siya rin sa nalabing iglesia sapagkat siya tumutupad ng mga utos ng Diyos at meron siyang testimony of Jesus o yung gift of prophecy. Satan and all his forces are moved against the development of God's people. Talagang take note the word against, mga kapatid, no? Si Satanas kasama ng lahat ng kanyang puwersa. Sino po ba yung puwersa niya? 1/3 ng angels niya, di po ba? Yung sa Revelation 12 verse 4, binabanggit doon na kinaladkad ng buntot ng dragon ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit, na mga bituin sa langit. Ang literal meaning po noon, yung dragon ay si Satanas, yung mga bituin na kinaladkad ng kanyang buntot, ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, yung bituin po ay sumisimbolo sa mga anghel ng Diyos na dating loyal sa Diyos na nadaya ni Satanas sa langit. Yung sa first codit ang naganap, sa Revelation 12, 7 to 9. Sila po ay kinaladkad ng buntot ng dragon. Ibig sabihin, nadaya sila ng dragon na si Satanas at sila po ay inihagis sa lupang ito. Sa verse 12 po ng Revelation 12, makikita niyo po mga kapatid na yung mga inihagis, yung Satanas na dating Lucifer, punong anghel sa langit, na naghimagsik laban sa Diyos, nakipaglaban ng tagisan dun sa kay Archangel Miguel, kasama ng kanyang mga anghel, kanilang anghel, hindi sila nanalo, nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Kaya sila inihagis sa lupang ito. Kaya ang sabi sa Revelation 12 verse 12, sa aba ng lupa, mga galak kayong mga nasa mga langit, sa aba ng lupa, sapagkat inihagis sa inyo ang tagapagsumbong araw at gabi. Ang Satanas ay inihagis sa lupang ito, kasama ang 1/3 ng kanyang mga anghel. This is the great final conflict on earth, mga kapatid. This threefold message, yung three angels message po, is the last warning message given on earth to help decide who will stand at the Lord's appearing. According to Revelation 14 verses 14 to 15, mga kapatid. Nandun lang po. Wait a minute.
Okay, nagbabalik po tayo. Okay, tingnan niyo po yung Revelation 14, 14, and 15 mga kapatid. Sundan niyo po at babasahin natin. Ang hawak ngayon ay Tagalog version ng Biblia. At nakita ko at narito isang alapaap na maputi. At nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Na sa kanyang ulo ay may isang putong na ginto. At sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Verse 15. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig. Doon sa nakaupo sa alapaap, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang anin sa lupa ay hinog na. Ayan po mga kapatid. Sa Revelation 14 verses 14 and 15, binabanggit po dito na sa vision ni John, nakita po niya ang isang alapaap na maputi. Sa Revelation po, pag binanggit na alapaap, at ito po ay sa tinatawag natin sa konteksto ng propesiya, ang alapaap po ay nagsisimbolize ng glory o yung tinatawag natin na kalwalhatian, Shekinah, no? Glory, no? At sabi dito ay nakita ko na may nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao. So ang dinidescribe dito mga kapatid ay ang ating Panginoong Hesus. Ang isang title po niya ay Son of Man, anak ng tao. Sa kanyang ulo may putong na ginto, nag-symbolize po ito ng victory. At sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Yung panggapas po ay nagsimbolo ng pag-aani, no? Matalas, ibig sabihin nakahanda na ito sa pag-aani. Ito po ay pagpapakita mga kapatid ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kung saan ay kanyang gagapasin na yung mga binhi na handa para sa pag-aani, yung mga nasilyuhan ng Diyos at pinabanal ng Panginoong Diyos. Sa parable of the sower, alam natin, di ba, na ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Pinaliwanag ng ating Panginoong Hesus na ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Ito na po yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 15 ay sinabi, lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo yung panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang anin sa lupa ay hinog na. Ibig sabihin, handa na po sa pag-aani. Ready for translation na po yung mga naging patient, yung mga nanatiling tapat hanggang sa wakas. Sa Diyos, mga kapatid, sa kabila ng mga pag-uusig na dinanas po ng remnant church, sila po mga kapatid ay sila ay handa ng anihin. Ibig sabihin ay dadalhin na po sila sa langit. Ready for translation na po. Hinog na, ibig sabihin ito po ay nag-mature na ang pananampalataya nila. Dumaan sila sa proseso ng justification, sanctified na sila, at ready for glorification. Yan na po, yung second coming, handa na pong ilipat ang mga banal sa langit na bayan. In early writings, page 256, mga kapatid, sinabi dito, these messages were represented to me as an anchor to the people of God. Those who understand them and receive them will be kept from being swept away by many delusions of Satan. Ito rin pong mensahe ng pabalita, itong pabalita ng tatlong anghel, ay magiging sinipete sa Tagalog, angkor, mga kapatid, sa bayan ng Diyos. Sino mang makakaunawa nito at tatanggap nito at iingatan ito, ay hindi po sila madadala ng mga pandaraya po ni Satanas. Kaya nga sinasabi rin ng Spirit of Prophecy na dapat maging focus ng nalabing iglesia sa pag-aaral. Let's give more time in studying Daniel and Revelation, especially the fulfillment of the prophecy in the last days, ang mga katuparan ng propesiya sa huling mga panahon, ang dapat na focus ng pag-aaral ng bayan ng Diyos. The announcement, itong first angel's message, mga kapatid, sa Revelation 14, 6-7, ito po yung announcement of the judgment. From Daniel 8:14, nagsimula po noong October 22, 1844. Let's read
the passage, verses 6 to 7, ang sabi, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang nagsasalita po ay si Juan, Apostle. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ito pa, nagkukwento na lang siya at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Dito pa lang sa pabalita ng unang anghel, mga kapatid, nandito na po ang punong-punong mensahe. Ito po yung lumilipad, itong anghel na to ay lumilipad sa gitna ng langit. Meron siyang mabuting balita na walang hanggan. Eternal gospel po ang dala niya. Ibig sabihin, ito na yung mensahe simula pa noon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, mga kapatid. I would like to emphasize, mga kapatid, na itong tatlong anghel dito na binabanggit, pag sinabi kasi sa Revelation ng anghel, it represents or signifies messenger, no? Literal na anghel na nakita ni John. Ngunit ang implication po nito, ang interpretation of this prophecy, ito pong tatlong anghel na nakita na lumilipad sa gitna ng langit na may dalang pabalita ay sumisimbolo sa isang movement, sa isang kilusan na nagdadala po ng mensahe nito. Ano po mensahe niya? Ang kanya pong dala ay mabuting balita para ibalita sa lahat ng mga tao sa lupa, bansa at angkan at wika at bayan. Ang kanyang malakas na tinig, ang sabi niya, matakot kayo sa Diyos. Fear God. Okay. Fear God, mga kapatid. In 1830s, William Miller in the US and dozens of others from around the world were studying the 2,300-year prophecy of Daniel 8:14. Ito po ay nakafocus doon sa tinatawag natin na judgment. They also could see the fulfillment of several other prophecies in connection with the soon coming of the Lord. Connected po dito itong mga fulfillment ng 1755, yung Great Lisbon Earthquake, Revelation 6:12, and Great Controversy, page 305, at yung 1718 na Dark Day, Moon Turned to Blood, Revelation 6:13, as a Great Controversy, page 306, at yung 1798, yung tinatawag natin na Papal Empire, fell as predicted according to Daniel 7 and Revelation 13. Parallel po yung dalawang chapter na yon. Kung titingnan po natin, ang Book of Revelation at ang Book of Daniel ay highly prophetic books of the Bible. Sa Old Testament, ang Book of Daniel. Sa New Testament naman ay ang Book of Revelation. Itong dalawang ito po ay may mga iba't ibang representation, mga symbolism na ginamit, mga paglalarawan na nakita ni Propeta Daniel at ni Propeta John. Meron sila pong nakitang iba't ibang mga simbolo. Pero pag tiningnan mo po, katulad ng Daniel 7 at Revelation 13, nandito po ang paglalarawan ng tinatawag natin na Papal Empire fell as predicted, mga kapatid. Yung pagbagsak ng imperyo ng kapapahan, bumagsak po ito, noong 1798 po ay natala sa kasaysayan. At noong 1833, ito naman po yung tala ng Stars Fell from Heaven. Binanggit po yan sa ating history as a Great Controversy, page 333. Binanggit po yan sa Revelation chapter 6, verse 13. Pagbagsak ng mga bituin. Ito po ay connected sa mga propesiya din po dito kung ano ba ang mga simbolo na naganap na, anong mga nagaganap sa kalangitan at sa ating politika o dito sa ating community o sa bawat bansa na mga signs na nakikita na yung mga propesiya sa Book of Daniel and Revelation ay patuloy at patuloy pong natutupad. At nakikita rin natin dito kung kailan na ba, kung gaano na tayo kalapit sa prediction ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And as the result of William Miller's preaching, ito po tinutukoy natin itong kailan ba nagsimula yung First Angel's Message preaching. As a result of William Miller's preaching, hundreds of ministers from all denominations joined him in giving this warning message of the coming, or soon coming Christ.
Alam natin si William Miller po ay may malaking ginampanan sa kasaysayan ng paggising ng muling paniniwala at pangangaral na si Jesus ay muling darating, tiyak na darating. This message culminated in the summer of 1844 as it swept from town to town, from city to city, and from state to state, mga kapatid. Talagang masigasig na nangangaral si William Miller na si Jesus ay muling darating. Siya ay muling darating. Thousands were converted. And there were anywhere from 50 to 100,000 people that were confidently expecting Jesus to come on October 22, 1844. Ngayon po, month of October na naman, no? Sa October 22 po, ay maalalahanin na naman po yung tinatawag natin Great Disappointment. Bagamat ang Adventism ay nanggaling sa mga nalabi na Millerites movement, yung mga naging followers ni William Miller. Pero hindi po tayong humula ng pagkakamali ng date na yon. Actually, may malalim na pag-aaral na ginawa si William Miller po doon, mga kapatid. Isa po siyang Baptist minister, retired minister and farmer po siya. Sa kanyang pag-aaral po ng Biblia, particular sa Book of Daniel, chapter 8, verse 14, yung the judgment has come, ay nakita po niya, siya nagkwenta, nag-compute siya, nakita niya po ron yung propesiya ay tatama sa October 22, 1844. Tama po ang computation, ang mali po ay ang interpretation. Tama po na October 22, 1844, ang paghuhukom ay darating, pero mali po ang lugar ng kanyang interpretation. Ang pagkaalam niya, yung pagpasok ng mediator o ng high priest na si Christ sa most holy place sa langit, ay ininterpret niya yon sa kanyang pagkaunawa, ito'y second coming na at lilinisin na ni Kristo ang lupa, siya darating na at kukunin yung mga banal. So kaya nga, maraming mga naniwala, di ba? Sabi nga, from 50 to 100,000 people confidently expecting Jesus to come on October 22, 1844. Dun sa preaching po ni William Miller. Pero sad to say, great disappointment po ang nangyari. Hindi po dumating ang Kristo. And after how many months or years, nagkaroon din ng vision si Ellen G. White at ipinakita po na yung October 22, 1844, pinakita sa kanya yung vision na hindi po yung second coming sa lupa, kundi ang pagpasok ni Christ sa most holy place as our great high priest dun sa langit. Pasimula ng kanyang paghukom, pagsisiyasat, yung tinatawag na investigative judgment dun sa langit na bayan. They had thought that the sanctuary being cleansed from Daniel 8:14 meant that the earth was to be cleansed at the second coming. The date was correct, but the event was misunderstood. So, great controversy, the purpose of the first angel's message, sabi sa Great Controversy, page 379, the first angel's message of Revelation 14, announcing the hour of God's judgment and calling upon men to fear and worship Him, was designed to separate the professed people of God from the corrupting influences of the world and to arouse them to see their true condition of worldliness and backsliding. Sabi po ni Ellen G. White, ang mensahe ng unang anghel sa Revelation 14 ay nagpapahayag na ang paghukom, paghatol ng Diyos ay dumating na, tinatawagan ng mga tao na matakot sa Diyos at sumamba sa Kanya, ay ito po'y dinisenyo para ihiwalay ang mga nag-aangking bayan ng Diyos sa mga corrupting influences of the world. Nahaluan kasi, di ba, ng paganism, yung mga aral. Pinapahiwalay ng Diyos yung mga tunay na bayan ng Diyos dun sa Babylon at gisingin ng kanilang makita nila ang tunay nilang kalagayan ng pagiging makasanglibutan at ang kanilang pagkalikod sa tunay na aral ng Diyos. So, nabanggit po yung salitang Babylon, mga kapatid. Ang Babylon po ay galing sa Greek word na babalu. Babulo, yan. Meaning, confusion, kaguluhan, derived originally po from the Tower of Babel. Alam natin yung history na po.
yung Tower of Babel na itinayo dun sa kapatagan ng Shinar. Ang purpose nila yun, makapagtayo sila ng gusali na mataas na abot sa hanggang sa langit para kung darating muli ang baha katulad ng panahon ni Noah ay maliligtas sila sa dilubyo o dun sa Great Flood. Kung babasahin niyo po yung Genesis 11 verse 9, nandun po. Doon din nagsimula kung bakit ang instruction ng Panginoon ay kalatan ninyo ang lupa, punuin ang lupa at kalatan. Ay itong purpose naman ng Babylon, yung Tower of Babel, maging centralized sila, doon na lang sila mamayan o titira sa tinayo nilang great structure, itong tinatawag natin na Tower of Babylon. Gusto nila gumawa ng gusali na napakataas, doon na lamang sila sama-sama. At ito po ay sign ng rebellion in opposition sa Diyos. Dahil ang instruction ng Panginoon ay spread, kumalat at punuin ng lupa. Pero sila naman ay nagtipon-tipon sila, mga kapatid. No? At yan nga po, confusion derived from the word originally from the Tower of Babel, mga kapatid. So yan po ang dyan, ang binabanggit. In Revelation 17, Babylon is represented as a harlot woman. Last meeting po natin, napag-aralan natin na itong Babylon is a harlot woman. A woman in prophecy is a symbol of church, according to Jeremiah 6:2, 2 Corinthians 11:2, and Ephesians 5:23 and 32. Pure woman represents pure church. Yung nakaputing babaeng nasa Book of Revelation, chapter 12, ay true church, tunay na iglesia. While the harlot woman represents the apostate church, ang iglesia tumalikod. The harlot woman represents Babylon, drunken, nalasing siya. Dun sa Revelation 17, which is drunken with the blood of the saints, is a clear symbol of the Roman Church. Yun pong harlot woman na yan, babae na yan, haliparot, kumakatawan po yan sa literal na Roman Church. Ngayon po ay Roman Catholic Church. Siya po ang may dalang saro na may alak. Yung alak po, ang napag-aralan natin last meeting na sumisimbolo sa mga maling doktrina na haluan ng paganismong mga aral, pinainom niya sa lahat ng mga bansa at nalasing sila. Ibig sabihin, na-invade sila ng maling aral na dala-dala po ng babaeng ito na kumakatawan sa Roman Church. Sa mga kapatid, nalasing din sila ng dugo ng mga banal. Bakit? During persecution, that was 538 to 1798 AD, if I'm not mistaken, 1,260 years. Yan po yung period of dark ages na kung saan po ay nandyan po inusig ng Roman Church ang remnant church at sila po'y pinagpapatay. Sa maraming kaparaanan, sila po'y inusig at pinagpapatay. She is called the mother of all harlots. Siya po'y ina ng mga patotot. Thus, her daughters must be those churches that cling to her doctrines. Sa 17 verse 5 ng Revelation na makikita po ninyo, may nakasulat dito na ganito. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan. Itong babae itong haliparot. Sa noo po niya ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patotot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So siya po ay mother of all harlots. Ang iba pang mga harlots ay yung mga Protestant churches na kahit nagprotesta at lumabas sa Catholic Church, pero sinundan pa rin nila ang pangingilin po ng araw ng linggo at pagpapatuloy ng mga turo at aral na minana po nila sa Roman Church. So sila rin po, ang mother po of all harlots ay ang Roman Church, samantala ang kanyang mga anak na mga patutot din ay yung mga apostate Protestantism. Ibig sabihin, mga Protestant churches na lumabas sa Iglesia Katolika, ngunit dala-dala pa rin nila ang aral nito, particular po ang Sunday keeping. Kaya sa pangingilin po nila ng linggo, sinasabi ng Catholic Church sa kanilang mga aklat, kahit kayo lumabas sa amin, anak pa rin namin kayo, sabi ng ina na Catholic Church. Kahit lumabas kayo sa amin, naging prodigal sons and daughters namin kayo,
hindi pa rin nawala ang maternal string na kakabit sa inyo dahil sa panginginin ninyo ng linggo, ang kinikilalaman po ng Catholic Church, mga kapatid, may mga CV po yan. May mga patutuo po yan ng mga aklat na nabasa natin at naipipresent natin sa mga crusade. Inaangkin pa rin po ng Catholic Church na yung mga Protestant churches na nangingilim po ng linggo ay kanila pa rin mga anak sila dahil dala-dala nila ang linggo na inilipat nila pangpalit sa Sabat. Ang sabi ng Catholic Church, isa lamang ang totoong protestante na kinikilala po nila. Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church na nanatili sa aral ng Biblia. Remember the Sabbath day to keep it holy, mga kapatid. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. The fall of Babylon from Revelation 14:8, mga kapatid, must symbolize those churches that once were pure and have become corrupt. Yung po mga iglesia na umalis sa Catholic Church, sa Roman Catholic Church, pero dala-dala nila ang mga aral ng Catholic Church. Connected pa rin po sila. Kaya yung tinatawag na Babylon is fallen. According to Revelation 18:1-4, may panawagan po dito ang Diyos. Kaya nga dun sa mensahe ng unang anghel, pinalalabas ang bayan ng Diyos sa Babylonia. 18:1-4, basahin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamalaan. At ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalulatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng mga bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng mga bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, fornication, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga manganakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayo mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. As sa Revelation 18:1-4 ay pinapalabas ng anghel ang bayan ng Diyos sa Babylonia. Ang Babylonia po ay kaguluhan. Iba't ibang mga sekta na itinayo at bumangon, ngunit ang aral ay lihis na sa katotohanan. Hindi na nga po nila iniingatan ng Sabat na pagkakakilanlan kung sino ang sa Diyos at kung sino ang hindi sa Diyos. Tinanggap na nga po nila ang mga makapaganong mga aral, pagbibinyag ng mga sanggol, paniniwala sa kawalang kamatayan ng kaluluwa, immortality of the soul, baptism of infant baptism, at yung pag-canonize sa mga patay ng mga santo para gawin pong parang dalanginan, galing kay Maria, sa lahat ng mga banal. So mga kapatid, pinalalabas sila ng bayan. Ang bayan ng Diyos ay pinalalabas sa iba't ibang mga simbahan dun sa Babylonia. Iba't ibang mga sekta ng reliyon. Kaya nga ang movement na ito na kumakatawan sa Seventh-day Adventist Church, ang Three Angels Message po ay kumakatawan sa Seventh-day Adventist movement na nagdadala po ng pabalita ng tatlong anghel sa lahat ng bansa, bayan at wika. Mahigit po 200 mga bansa ang napasok na po ng ating pabalita, mga kapatid, sa magitan ng internet evangelism at sa magitan ng ating AWR broadcast ministry sa social media at through airwaves ay napapasok po at patuloy na pinapasok ng pabalita ng tatlong anghel ang ating pong mga bansang kailangan mapasok ng ebanghelyo at may handa sila sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. While the first angel's message was spreading in the 1830s and early 1840s, mga kapatid, many of the Protestant churches opened their doors to the preaching of the message. Yan na po, mga kapatid. Patuloy pong nabubuksan ang mga Protestant churches ang kanilang mga pintuan para sa pangangaral ng salita ng Diyos. What does it mean to fear God and give glory to Him? Sabi ng angel,
Matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya. Ang ibig sabihin po ng fear God, mga kapatid, ay ito yung reference niya, Ecclesiastes 12:13. Let us hear the connection of the whole matter, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ang sabi ito ay narinig natin, ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Kayo matakot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ano ibig sabihin po ng matakot sa Diyos? Give reverence. Give respect. Ibig sabihin ng matakot ay magbigay ng paggalang sa Diyos. Ano ibig sabihin ng give glory to Him? Yan po ay health message naman, mga kapatid. Health message po naman itong dala-dala po ng give glory to Him. Sa 1 Corinthians 10:31, sinabi, 1 Corinthians 6:19-20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang sabi, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na spirito na nasa inyo? Sabi nga nito, na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ang sabi nito ay, hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, kaya nga, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pagitan ng inyong katawan. Luwalhatiin po ang Diyos. Kung titingnan po natin, mga kapatid, paano ba natin bibigyan luwalhati ang Diyos? Doon sa 1 Corinthians 10:31, sinabi doon, kung kayo kumakain, uminom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikakaluwalhati ng Diyos. Ang sabi rito, mga kapatid, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisinom man, o ano ba ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Nandyan po yung health message. Kaya nag-aaral tayo ng nutritional science, phytoscience, kasi gusto natin bumalik sa original diet. Dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos, hindi natin dapat lagyan ng mga maruming bagay o karumal-dumal. We give glory to God by being partakers of the Spirit and reflecting His characters of love to the world through a keeping of His commandments by faith. Sa first part pa lang, mga kapatid, naubos ang ating oras. Bigyan pa tayo ng ating class supervisor, Doc Aris, ng time para sa question and answer portion o time. Ay okay lang po. Kung hindi po, ay sa next meeting na. Assignment po, mga kapatid, basahin niyo po yung natitira pang dalawa. May 20 minutes ka pa po, Doc Arnel. Ay, meron pa po. Give glory. Kasi nakain na yung 20 minutes mo kanina. Ay, sige po. Sige po. Okay po. Kung may tanungan muna po tayo dito sa First Angels message muna po tayo. Saka natin i-discuss po itong iba. Bigyan na po natin yung remaining time natin sa discussion. Baka may mga gusto magtanong, clarification sa atin pong natalakay. May tumataas na ng kamay. Unahin natin babae, si Ma'am Alpha Petalino. Ano pong tanong niyo, ma'am? Good afternoon po. Tinatanong ko lang po yung sa October 22, 1844. Di ba po yun po yung start ng pagpasok ni Jesus sa heavenly sanctuary? Yes po. Tama yes po. At yung pagpasok po doon, ano po yung pinasukan niya? Holy place o most holy place? Ngayon po sa pag-aaral ay most holy place po yun kasi papasok na siya doon para maging mediator natin as high priest. Okay. Kung i-compare po natin doon sa nung nasa wilderness po yung mga Israelites, 'di ba po pag most holy place, ibig sabihin Day of Atonement yun. Kumbaga po, yun na po yung sa buong taon na yun na yung ngayon po, tinatanong ko po kasi kung yung ay ilang oras na po kaya siyang po tayo nagsiset ng time, di ba po? Hindi tayo nagsiset ng second coming. Napaisip lang po ako kasi kung i-base po natin sa
sa years, from 1844 up to our time, nasa ilang oras na po kaya equivalent yung Panginoon sa most holy place, si Jesus Christ? Maganda po yung tanong May niyo, pero maganda po yung question niyo, ma'am. Pero wala po tayong computation po kung ilang oras na eh. Basta may timetable po kasi ang Diyos na sinusunod. According to our belief, 1844, pumasok siya sa nag-mediate po siya at ginagawa niya po yung tinatawag natin na definitive judgment. Masiyasat na paghukom, yun po. Sa ngayon po sa ating fundamental beliefs, yun po ang ginagawa niya. Pero yung sa oras po, hindi ko po alam kung ano yung timetable ng Panginoon. Iba kasi ang pagbilang natin ng Opo. oras sa oras ng Po. Diyos. Kasi po, Doc, ang ano ko po, di ba, is ang 1,000 years in heaven, I mean, in 1,000 years sa earth po natin, is equivalent to 1 day lang po yun sa heaven. Tama po ba? Yun po ay paghahalintulad sa perception ng tao sa tinatawag natin na counting ng time. Ano po? Paghahalintulad lang po yun ni Peter na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa atin. Paghalintulad lang po yun para makita natin yung kung ano yung timetable ng tao. Kung susundan po natin yon yung timetable po na yon, kasi parang na-compute namin ng kahit paano, yung 1844 po up to our time is nasa 5 hours na po in heaven time si Jesus. Ngayon po, kung ito lang naman po, gusto ko lang kasi na syempre gusto na rin natin bumalik yung Panginoon, ano po. Nung time ng Day of Atonement sa wilderness, kung i-compare po natin, at least mga ilang oras po kaya yung high priest nasa sa loob ng most holy place bago po siya lumabas. Yung ang ano ko lang po doon is, ibig kong sabihin lang po is, napakalapit na po nung time na matatapos na po yung pag-mediate ng Panginoon sa heaven. So, kung i-compare po natin yung, kasi 'di ba po, mirror naman po yung heavenly sanctuary at saka yung sanctuary dito sa earth nung time ng mga Israelites. Gusto ko lang po kasing ma-excite na rin na kung nung time nila, Mrs. White, sabi nila is malapit nang dumating yung Panginoon, how much more po sa time natin? Kung totoo man po na nag-spend na siya ng in heaven's time na 5 hours, ibig sabihin po, mas malapit, napakalapit na pong matapos yung pag-meditate ng Panginoon. Tama po ba? Yung kalapitan po, tama po yung emphasis nyo, yung kalapitan ng pagbabalik ni Jesus. Pero pagdating po sa time setting, hindi po tayo pwedeng mag-compute po kasi na yung excitement nyo, tuloy-tuloy na excitement. Kaya nga may mga signs of the times para ipakita sa atin na talagang malapit ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. Pero wag tayo matitent na i-base natin sa earthly sanctuary sa Old Testament, yung oras na nag-stay yung high priest doon sa most holy place, i-compare natin sa pag-stay ni Jesus Christ doon sa most holy place sa heaven, yung sa kanyang ginagawa ngayon na mediatorship, ang ministry niya, kasi baka matempo tayo na mag-set tayo ng time. Just, ma'am. Pero okay lang po yung sa inyo yung excitement, yung kalapitan. Tama po yun Sabi nga, lift up your heads Pag nakita niyo itong mga signs of the times, lift up your heads because your redemption draweth nigh. Malapit na talaga. Pero ito pong gusto kong sabihin, doon sa pagbabalik ng Jesus po, ay wala pong, kung may specific time lang ang pag-stay ng high priest sa most holy place during the Yom Kippur, yung tinatawag natin na Day of Atonement, once a year po yung na ginagawa sa Israel. Ito pong mediatorship ni Christ, gusto ko pong sabihin na simula noong 1844, wala na pong, after the 1844 pala, wala na pong propesya ng exact date, mga time setting na ibinigay po sa Biblia, even the date of the second coming of Christ. Sa Matthew 24, may binabanggit po, sabi ay, ang araw at oras ay wala po nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon Jesus.
kundi ang Ama lamang. Sa pagiging tao ni Christ nga, hindi niya alam. Pero alam natin sa pagiging Diyos niya, God is all-knowing. Pero ang advice po sa atin, ma'am, maganda po yung inyong yung excitement, di ba? Nandun pa rin yung excitement. Pero kapag mag-time set po kasi tayo, sabihin natin, ilang oras na lang. Ibig sabihin, darating ng Panginoon, naabutan na tayo, nabuhay. Sige, ganito na, huwag na tayo mag-aral, ganun. Yung extreme na ba? Huwag po tayo ma-attempt na papasok sa ganun. Kasi ang advice ng Bible, sa Matthew 24 verses 42 to 43, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Dapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw ay siya ay magpupuyat, hindi niya papayagang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Baka iniisip po kasi natin na ilang taon na lang darating ng Panginoon. Huwag na tayo mag-aral o kaya huwag na patayo ng bahay. Occupy till He comes lang po. Huwag tayo mag-time set, yung excitement po, yung burning desire, tuloy-tuloy lang po yan. Yung pagkatrabaho natin sa Panginoon, tuloy-tuloy lang yan. Yung paghihintay natin, nakahanda, tuloy-tuloy lang. Pero huwag tayo matitempt na isipin natin na sa ganitong date, darating na yan. Kasi marami pong nag-predict. Yung mga panahon, mga bago pa lang kami, may mga offshoot po na lumabas sa ating pananampalataya. Nag-time setting sila. Tapos nung date na tinakda nila, mga 1990s, 93, nung hindi dumating, disappointed sila, pati yung kanilang mga naging followers. So tama po yung sabi nyo, tuloy-tuloy ang excitement natin. Pero isipin natin, malapit na talaga ang Panginoon, sabi nga ng Bible. Kung malapit na noon, mas malapit na ngayon. Sabi nga, nasa mga pintuan na nga. Kung nasa pintuan na, ibig sabihin, malapit Sa na door na talaga. Yes po, yes po. Okay po ba, ma'am? Yes, sir. Ano naman po sa akin, ibig kong sabihin, pwede naman, di ba sabi naman niya, pwede niyang padaliin at pwede niyang patagalin. Nasa sa kanya pa rin naman po yun eh. Yes po. Di ba Paiksi po? ng Diyos ang araw eh. Sa last days, paiksi ng Diyos ang timetable niya. Kasi kung patatagalin niya, marami pang hindi maliligtas. So, paiksin daw po ng Diyos ang panahon. Matthew 24 po, andyan po yung mga signs of the times para ma-feel natin talagang malapit na, yung excitement natin talagang palaging excited tayo na darating talaga si Jesus. Yung mga signs of the times po, kita niyo, localized na. Yung mga lindol, dati, every 50 years lang yan. Ngayon po, localized na. Halos weekly po, may balita ng lindol, intensity 5, intensity 6. So, sa iba't ibang lugar lang sa Pilipinas. Kasi po, Yan po yung meron tayong mga applications ngayon, sir, na yung mga fault lines. May mga bagong appeared na mga fault lines talaga. Opo, tama po. Sige po, meron pang gusto magtanong, ma'am. Okay na po? Okay na po. Thank you. Ma'am Padjel. Padjel Calcanya. Yes po, Doc. Ay, sir po ba to? Sorry. Sorry. Yes po. Sir Padjel. Brad lang po, Brad. Brother lang po. Yes po. Ano pong tanong nila? Bali, tanong ko lang, Doc, doon sa kasi sa presentation mo, ang sabi doon ay pinapalabas doon nga sa may Babylon sapagkat nga yung doktrina ay nahaluan na, mixing na no ng truth and false. Ngayon ay ito ang ibinibato ng ilan pong mga offshoot sa atin. Just like for example, Isdarm, Davidian, 39, may bago ngayon dito sa Aklan, sa amin malapit, yung Free Seventh-day Adventist. Ngayon, ay ano po ba talaga ang ating pwedeng aanuhin sa ating church na yung Seventh-day Adventist talaga ay nananatiling pure at pagkatapos itong mga lumabas na ito, ano ang tawag natin dito? Kasi kung titingnan natin, sila ay may Sabbath reform, may dress reform, may food reform, ay talagang tumatahak doon sa sa sulat ni Mrs. White. Kumbaga sa pagsulundan ay 100% na masumusunod sila sa ordinaryong Seventh-day Adventist member lang. So paano natin sagutin yung Doc? Salamat. Okay, what a nice question po, no? Yung mga offshoot na yon, offshoot na po kasi tawag natin, no? Yung lumabas sa atin.
Hindi ko ma-present ngayon yung mga reference from Spirit of Prophecy written by Ellen G. White. Pero may sinasabi po doon na, kasi may mga na-encounter na din kami dyan sa panahon sa Lucena City noon. May mga offshoot na in-invite namin noon at kami nakipag-dialogue ay with the brother Angelo Nabiado niyan yung isang kabataan namin na mahilig makipag-confront at kami po ay nag-support, nag-observe kami. Yung kanila pong mga accusation as the church is Babylon, may mga references din po si Ellen G. White na sinasabi na you are wrong if you are kung iyong ipinapalagay na ang iglesyang ito na itinuloy ng Panginoon, itong Seventh Adventist Church ay Babylon, you are wrong. Nagkakamali ka. And then may sinabi rin po si Ellen G. White, mga kapatid, na kapag lumabas ka sa iglesyang ito, meaning apostasy from the truth. Kapag lumabas ka dito, kasi Ellen G. White, nanatili po siyang tapat eh. Pinakita sa kanya ng Panginoon na ito ang true church, itong remnant church. Tapos meron siyang 7 last words bago siya namatay. For I know whom I have believed. Sinabi niya na, alam ko ang aking pinaniwalaan. Dito po namatay si Ellen G. White sa iglesyang ito. At sinabi rin niya na kung lalabas ka dito, ay pagtalikod yun sa katotohanan. So kung ikaw ay lumabas sa Seventh Adventist Church, dahil nakita mong maraming pagkakamali ka nakikita, at parang ito ay nakahilig na sa sanlibutan, totoo po na meron pong mga kahinaan ng true church. Dahil binabagit nga po sa Revelation na napag-aralan din natin doon sa chapter 3, ng description ng remnant church sa last days, Laodicea. Malahininga, hindi mainit, hindi malamig. So, isusuka pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, magsisikat, manumbalik. Pero hindi ibig sabihin na tayo po ay malahininga, tayo po ay, ang iglesyang nalabi ay malahininga, lalabas na tayo. Kasi ang paglabas dito, nangangahulugan ng pagtalikod sa katotohanan. So, yun po mga kapatid, ang sagot ko doon. Kaya, si Ellen G. White po ay nanatiling tapat dito sa iglesyang ito, hindi po siya nalumabas. Kung mayroong mga lumalabas dahil nagpuprotesta sila, sabi nila ay itong Seventh Adventist Church ay hindi na to yung original kasi hindi na sumusunod sa mga tamang alituntunin. Kung suriin niyo po ang kanilang mga aral, yung paninindigan po nila, extreme na po sila. Parang mas tinataas na nila ngayon yung Spirit of Prophecy kaysa sa Biblia, mga kapatid. Ginawa na nilang pamantayan ng kanilang mga sarili, sinasabi nila, kung hindi ka mag-vegetarian, hindi ka maliligtas. Sa ating pong paniniwala, hindi po subukan ng kaligtasan ang pagiging vegetarian. Pero naniniwala po tayo, lahat ng taong naligtas, vegetarian, kasi wala nang kakain ng hayop doon. Pero hindi po subukan na kung ikaw ay kumakain ng karne ngayon o isda, ay hindi ka papasok ng langit. Wala pong ganong aral ng Adventist. Okay? May binabagay si Ellen G. White na if you are, ano masabi ron, preparing for the translation, dapat maalis na po yung meat eating. Hindi po sinabing subukan na yun ng kaligtasan, kundi counsel po kasi yan Ellen G. White, yung pag-alis natin, yung pag-lipat ng ating diet from meat sources to plant-based diet. Yun po isang magandang practice po sa tinatawag nating healthy lifestyle. Pero hindi po ibig sabihin na kung hindi ka plant-based ang iyong diet, hindi ka papasok ng langit. Dahil ang kaligtasan po ay matabase po sa biyaya at hindi po sa pagkain natin. So maliwanag po ba? Tapos na natin ang oras ko? Tama po, Dok. Salamat sa sagot. Bali, follow-up lang, isa lang. Pwede po ba natin makonclude na yung mga lumabas na yun ay walang kaligtasan? Mahirap po tayo kasing mag-decide. Kasi ang Diyos po ang nagdi-decide kung sino maligtas at hindi. Apo. Pero basta ang sabi ko na ng White, namatay siya dito, for I know I have believed. Namatay siya dito sa pananampalatayang ito. Pinatatag niya itong iglesyang ito dahil may mga visions siya na pinakita para sa remnant church, message para sa last days church. Pero mga kapatid, hindi siya lumabas dito. Kaya ang tawag niya sa mga lumabas, offshoot. Actually, hindi nga dapat tawagin daw na reform eh. Ang dapat mag-reform, tayong nasa loob. Kung may mali tayong lifestyle ngayon, as true church, as remnant church, dapat magreforma tayo sa loob. Hindi po lalabas para magreforma, hindi po. Mas maganda magreforma sa loob dahil ang paglabas sa tunay na iglesyang ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa katotohanan. Okay po? Yes po. Tapos na yata ang oras ko, Dok Aris?
Reserve na lang po yung ibang mga tanong kung wala na po tayong oras. Kung nandiyan na po yung next na lecturer, ay bibigay ko na po ang time po kay Doc Aris. Pero kung wala pa, pwede po tayo mag-extend. Salamat. Wala pa po, i-consume mo na lang po Doc Arnel ang para sa susunod na 30 minutes presentation na subject. Ano mo na lang, i-consume mo na lang. Sige po, thank you. Thank you, Doc Aris. Sige po mga kapatid, marami akong references dito about the fall of Babylon, sa Spirit of Prophecy, hindi ko na na-encode lahat. And then the purpose of the Great Disappointment. Okay, nandito po yan, okay? Rangers message, nandito po. Pero kung may mga tanong pa kayo, practical na lang po siguro, ay pwede po. Meron pa tayong at least 32 minutes na mag-usap po. Kung gusto niyo mag-share po ng inyong mga, anong tawag doon? Take away. Take away niyo po. Pwede na pong share nyo na ngayon. Pare pa ako mag-share. Pwede po magtanong. Sino po ito? Maria Lorena de Diyos po. Si Ma'am Maria Lorena de Diyos. Ito Yan. ang super. Okay, thank you po. Go ahead. Go ahead. Dito po ang topic natin ngayon ay tungkol sa three angels message. Sa nakita kong binasa nyo kanina sa Revelations 14, 7, nawawala. 8, and 9. Wala po ako? Okay po. po? Go ahead. Maliwanag po. Sa Revelation 14, 7, and 8, and 9, nandoon yung una, ikalawa, at katlong anghel. Di po ba? Yes, Yung po. una, ang sabi ay matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ang pangalawa, naguho ang dakilang Babylonia na nagpainom sa lahat ng bansa. Pangatlo, sabi kung sino man sumamba sa hayop sa kanyang larawan tatanggap ng tanda sa kanyang noo. Ano po ang relation? Kung ipapatuloy natin sa verse 15, may nakita pa ako na kasi ito yung narinig ko din sa ibang binabanggit nila. Lumabas ang ibang anghel, another angel, sa Revelation 14:15. Kabilang po ba ito sa tatlong anghel o sabi nga may iba pang anghel bukod doon sa tatlong sinugong anghel? Na kung papansin natin, sabi dito, lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Yung isa, pag binasa sa 17, verse 17, ang sabi, at lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit. Yung una, lumabas sa templo, ito lumabas sa templong nasa langit na may panggapas din namang matalas. Sa 18, at ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na may kapangyarihan sa apoy. Ano po ang difference nitong tatlong anghel na to sa unang tatlong sa first three angels na pinag-aaralan natin? Yung po kasing ating pinag-aralan, yung coverage niya, yung Revelation 14, verses 6 to 11. 6 to 11. So lagpas na ako doon sa tanong ko. Nandito po yung mensahe ng angel, no? Doon sa verse 15 na pinag-aralan nito, ibang anghel na po yung pinapagod dito. Sisigaw ng malakas na tinig, no? So, ito namang message po niya ay ipinakita niya po yung pagbabalik na ng ating Panginoon na ito. Nakita niya po niya ang kanyang message naman ay yung pagbabalik na ng ating Panginoon Diyos. Yung binasa natin kanina, di ba? Verse 15 and 16. Kasi ito na po yung pinakita rito yung paggapas na po eh. Yung harvest time na to, ito na yung second coming na kung saan ay kukunin na po ng Panginoong Hesus yung mga banal. Ang cross-reference po niyan ay nandun sa Thessalonians 4. Binabanggit ko na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito na po yung sinisigaw ng isa pang anghel na binabanggit sa verse 15. Ito na po yon, no? Ang actual po niya na scenario, ito nasa chapter 4. First Thessalonians chapter 4. Chapter 4 verse 16, 17. Verse
17. 1 Thessalonians 4:16 to 18. Sapagat ang Panginoon din ang babang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo ng bubuhay, nakatitira ay agawing kasama nila sa mga lapaab upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mga kaaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So yung three angels po nandun sa Revelation 4:6 to 11. Yung sa verse 15 po, ibang anghel naman po yung binanggit kasi ni John na nakita niya na sumisigaw ng isang pabalita na nakita na po ang nakaupo sa lapaab, isang katulad ng anak ng tao. Ang ating Panginoong Hesus na po ito, na sa kanyang kamay mayroong paggapas na matalas. So mag-harvest na po siya. Sa Matthew chapter 13 ba yun, yung parable of the sower? 13. Nandiyan po yung connection nito, yung paggapas. Chapter 13. Kasi ang Biblia po, ang Revelation po, connected po yan, interconnected po yan sa iba pang mga books ng Biblia, mga kapatid. No? So, yan po. Okay po ba? Nasagot po ba yung tanong niyo, madam? Yes. Okay, next So, question ibig po. ibig sabihin po, iba to sa tatlong unang anghel. Yung first, second, third angels. Possible po kasi yung tatlong anghel po, ang coverage ng chapter niya, ay verses niya, yung sa 14, 6 to 7. kasi ibang anghel naman po yung binanggit dito. So, no? iba na nga po ito sa tatlo. Yun lang naman po. Opo. Possible po na iba na to kasi ang message naman Ibang niya, anghel. yung pagdating na ng Panginoon Jesus. Kasi yung tatlo na una, yung first, second, third, nagwa-warning. Opo, Di nagbigay ba? ng warning. Ito. Tapos yung isang ibang anghel ay nagbibigay naman ng message. Nung presently na nangyayari, parang ganon. Opo. Okay. Thank you Sumisigaw po. siyang malakas na tinig. Ang message po niya ay dumarating na ang anak ng tao. Okay, thank you po. Sige po, welcome. Lou Ignatius Ortega, may tanong po kayo? Wala na po, nagbaba na siya ng kamay. Do you have any question or take away, mga kapatid? Consume natin yung remaining time. Gusto niyo po, ituloy ko na lang po yung discussion habang meron pa tayong oras na almost 30 minutes pa. Ituloy po natin to, no? How to, di ba sabi dito ay give glory to God, no? And worship the Creator. Mga kapatid, yung worship the Creator dito, nasa verse, tingnan nyo nga po uli. Sinasabi niya, verse 7, as sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwatian sa Kanya. Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo. So ang message ng ikalawang anghel, ng unang anghel ay worship. Sino po ang dapat daw sambahin? Magsisamba kayo sa, sino po? Dinescribe niya eh. Magsisamba kayo sa? Langit. Wala po ba kayong Bible? Sa Creator. Yan po. Reminder po pag nasa klase po tayo, mga kapatid, tayo po ay magdala po ng Bible kasi Bible students tayo. Yan po ang ating pinakang textbook, ano? Magdala po ng Biblia, from time to time po, mababasa po natin, magagamit natin yan. Huwag po kayo umasa lang sa slide o PowerPoint presentation, nalalabos po yung mga slides. Magdala po kayo ng Biblia kahit po kayo ay nasa online class. Huwag niyo kalimutan ng ating textbook po ay Biblia. Kung maaari po, mag-Bible marking kayo. Kung ano po yung mga binabasa nating mga passages, ay habang nagtitake note po kayo, hindi pong bilugan yung mga verses na nako-cover po natin sa ating pag-aaral. Tingnan niyo po yung verse 7, last part. Ang panawagan ng unang anghel ay magsisamba sa gumawa ng langit at ng lupa at ng mga dagat at ng mga bukal ng tubig. Tingnan niyo po, ang issue po, ang panawagan po sa last days ay worship God. Papasok po dito ang true worship, mga kapatid. Sa English version sabi dito ay, and worship Him that made heaven and earth,
and the sea, the fountains of waters, is a quote from the fourth commandment of the Decalogue sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11 regarding the seventh-day Sabbath. Yung pong panawagan ng unang anghel na to worship God and worship God, the creator of heaven and earth, ito po ay, ang cross-reference po nito, kinote po ito dun sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Tingnan niyo po, ang patunay. Kaya ibig sabihin mga kapatid, yung pabalita ng unang anghel, ang dala-dala po niya na pabalitang worship God, the creator of heaven and earth, pinababalik po ang tao Sabat. sa pangingilin po ng true Sabat. day of worship. Yes, Sabat. Tingnan niyo po, tingnan natin, basahin natin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw nagagawa ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak lalaki ni babae, ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ang iyong kagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Bakit po pinasasamba ang tao? Bakit po pinasasamba ang tao kung araw ng Sabat, mga kapatid? O pinababalik ang tao sa pangingili ng araw ng Sabat? Ito po ang sagot sa verse 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat na nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yung verse 7 po ng Revelation 14, mensahe ng unang anghel, ay tumutukoy po dito. Di ba sabi niya magsamba kayo sa lumalang ng langit at ng lupa at ng mga dagat, ang bukal ng tubig. Di ba sabi dito? Tingnan niyo po yung last part. Magsamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yung Sabat po kasi related sa creation. Di ba? Ang Sabat nga po ay memorial of God's creation. Tuwing 7 araw ay inaalala natin ang paglalang ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At siya nagpahinga, di ba? So, pinababalik ang tao po sa pagsamba sa tunay na araw. So, ang pabalita ng unang anghel, kasama doon sa kanyang mensahe, ang mga tao ay tinatawagan na manumbalik sa pangingilin ng tunay na araw ng Panginoon, ang araw po ng Sabat. Patunay, Great Controversy, page 436. The duty to worship God is based upon the fact that He is the Creator and that to Him all other beings owe their existence. Sabi ni Ellen G. White. And this Exodus 31 verses 13 to 17. Summary. The Sabbath is the special day for worship and is a sign for God's people. Exodus 20 verse 12 and 20. Sabi ng Panginoon Diyos, bukod dito ibinigay ko naman sa inyo sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang maalaman na ako ang Panginoon Diyos na nagpapaging banal sa kanila. So inilagay pa ng Diyos na tanda ang Sabat para makilala ang kanyang sariling bayan. Kita niyo po ngayon mga kapatid, ang harlot woman at ang kanyang mga anak, yung mga patotot, yung mga Protestant churches, apostate Protestant churches, and the Roman Church, nagkakaisa po sila, majority, sa pangingilin po ng araw ng linggo. Ang araw na ipinalit na utos ng tao. Kaya sabi ng may kabuluhan pa yung pagsamba sa utos ng tao. Sa aklat ng Marcos, mga kapatid, may binabanggit eh. Hello, Doc Nel. Yes po. May babasahin po ako, Doc Nel. Yeah, sige po, go ahead, Doc Aris. May babasahin po ako, pinas nyo. Ito po nakalagay sa basahin ko muna. Dito sa libro ni Reverend John O'Brien, PhD, The Fate of Millions. Sabi niya dito, specified in the Bible, isn't it
curious that non-Catholics Sige po. profess to take the religious observe Sunday. In course, the custom of Sunday observance is said rest upon the authority of the Catholic Church and not upon the explicit text in the Bible. That observance remains as a reminder of the Mother Church, from which the non-Catholic sects broke away, like a boy running away from home but still carrying his pocket. In his pocket, a picture of his man. Yan po ang sabi ni John O'Brien, isang pareng Katoliko, sa kanyang libro na Failure of Millions, pages 400 to 401. So tinatawag nilang anak at sila yung Mother Church. Para like a boy running away from home but still carrying in his pocket a picture of his mother or a lock of her hair. Okay po. Okay, Doc. Tapos na po kayo? Yes, Doc Nel. Tapos na. Thank you po. Thank you sa quotation na yun. So, meron pa tayong mga quotation dito po. Yung nabanggit ko kanina, na sabi ko sa inyo, yung mga ibang sekta, kahit protestante po sila, na nangingilin din po ng linggo, na lumabas sa Catholicism, ay hindi po, kahit sinasabi nila sila mga protestante, hindi po sila kinikilala ng Roman Catholic Church, na totoong protestante, kundi ang kinikilala lang po talaga nilang ng Catholic Church na genuine Protestant, ay ang Seventh-day Adventist Church. Ito po yung pruweba. The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Ang Iglesia, ang tinutukoy po yung Roman Catholic Church, ay pinalitan ang pangingili ng Sabat patungo sa linggo dahil sa banal na karapatan at hindi nagkakamaling kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang tagapagtatag na si Jesucristo. Paniniwala po nila yon. Ang protestante na nagsasabing ang Biblia lamang ang patnubay ng pananampalataya ay walang karapatang ipangili ng linggo. Ibig sabihin, yung mga Protestant churches na lumabas sa Catholic, wala kayong karapatang ipangili ng linggo. Lumabas nga kayo sa amin eh. Wala kayong karapatang ipangili ng linggo kasi utos namin yan. Kaya ang sabi nila sa last part ng sulat, sa bagay na ito, ang Seventh-day Adventist lamang ang nananatiling protestante. Yan po ang sabi ng The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. So yung binanggit ko kanina, binigyan ko lang po ng reference. Hindi ko na po nailagay dyan sa PowerPoint. Additional information na lang po ito. Pero kung gusto po ninyo ng kopya, pwede pong picturean ko at isend ko po sa ating group chat. Ayan po mga kapatid. Sabi ni Peter German, CSSR, A Doctrinal Catechism, 1957 edition, page 50. Ipinapangili namin ang linggo kaysa Sabado sapagkat ang simbahang Katoliko ay nilipat ang solemnity o kadakilaan mula sa Sabado patungo sa linggo. Ayan mga kapatid. So marami pang quotation dito na pwede nating basahin mga kapatid. Pero pinapakita po dito sa Revelation 14 verse 7 na pinababalik ang tao sa pangingilin po ng true Sabbath, hindi po ng false Sabbath. Bakit po mahalaga na bumalik ang tao sa true Sabbath at iwanan po ang false Sabbath? Meron po kasing mensahe ang ating Panginoon na wala po palang kabuluhan ng pagsamba kung ang sinusunod natin ay ang utos ng tao. Ano po? Binabanggit po yan sa aklat ng Marcos chapter 7 verse 7. Verse 6 muna tayo. Sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Di ba maraming simbahan yan? Nag-praise the Lord, hallelujah. Di ba mga kapatid?
Ang kanilang mga labi ay ginagalang ang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Bakit? Natapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit po walang kabuluhan? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Verse 8, bilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Sabi ito ng lolo ko sabi ito ng nanay ko, linggo daw. Ay di, yun na nga po. Ang sinabi niya sa kanila, totoong tinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang ganap ninyo ang inyong salit-saling sabi. Yung pong salit-saling sabi, yun po tinatawag natin yung tradisyon. Mga kautosang pinagtibay ng konsilyo, isinalin-salin ng mga tao sa kanilang sumunod na mga henerasyon, kasama na po dyan yung Sabat, yung linggo na ipinalit sa pangingilin po ng tunay na araw ng Sabat. Kaya po, palasak po ang pangingilin po ngayon ng linggo. Kaya pinababalik ng Diyos ang mga tao sa pagsamba sa Sabat para ipakita na ang pagsamba sa tunay na araw ng pagsamba na Sabat ay nangangahulugan din na sumasamba ka sa tunay na lumalang ng langit at ng lupa. At kasi yung linggo po, mga pag-aralan sa mga susunod nating pag-aaral, yung Mark of the Beast, Mark of God and the Mark of the Beast, dito pa rin sa Revelation 13. Makikita po natin bakit mahalaga po ang issue ng worship. Sa last day po kasi, worship talaga ang pinakang focus ng issue po ng Great Controversy. Ang mga tao ngayon nahahati sa iba't ibang reliyon. Pero sa last days, nabasa ko yun sa Great Controversy, dalawang grupo na lang po ang tao. Ang isa ay nasa bandila ng pangingilin ng tunay na araw ng Sabat. Ang isa naman ay susunod sa bandila ng tradisyon ng tao, Sunday keeping. Kaya po lahat ng hindi makikinig sa pabalita ng unang anghel na magsisamba kayo sa lumalang ng langit at ng lupa, ng mga bukal ng tubig, ng dagat, lahat ng hindi po makikinig sa panawagan ng unang anghel na magbalik sa pagsamba sa lumalang ng langit at ng lupa at mangilin ang tamang araw ng pangilin ng Sabat, sila po ay sasama sa legion. Legion ba yun? Grupo ng mga Sunday keepers. Na bilang po nila ay sigurado ng buhangin sa dagat. Mas marami po talaga sila. So, yun mga kapatid, kaya nga, ang mga tao po tinatawagan ng Panginoon. Kasi niniwala po tayo, sa panawagan na magsilabas kayo sa kanya bayan ko, yun ay panawagan ng anghel na yung mga iba't ibang tupa ng Panginoon na nasa iba't ibang kawan, nasa iba't ibang simbahan o iglesia, kasi marami pang tupa ang Panginoon nasa iba't ibang kawan Naniniwala ba kayo? Opo, nandyan yan sa John 10. Yes, sa John chapter 10, verse 10. At meron ako ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang ating tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, mga kapatid. So pag tayo po ay nangaral, kasama na yung Sabat sa ating pangangaral, bilang movement o yung kumakatawan sa tatlong anghel na nagdadala po ng pabalita ngayon, tayo po'y nangangaral. Nag-represent tayo dun sa anghel, yung kahero ng Diyos sa huling panahon, para tawagin ng mga tao na nandiyan sa iba't ibang kulungan na nangingilin po ng araw or Sabat, yung Sunday, para akayin sila sumamba sa lumalang ng langit at ng lupa sa pagitan ng pagbabalik nila sa pangungilin po ng Sabat bilang tanda ng Diyos sa kinikilala po niyang kanyang mga alagad o tupa. So yan po sa Isaiah. Sa Isaiah po may binabanggit naman maliwanag nang inaangkin ang tinandaan ng Diyos, di ba? Maraming tao nag-aangkin na sila ay mga tagasunod ng Diyos. Pero ang tanong doon, inaangkin naman kaya ng Diyos na sila nga ay kanyang mga tupa. Sa Ezekiel 20:12, ang kinikilala ng Diyos po ay tinandaan niya. Sa dati na naman ang tupa sa salimbayan, araw-araw yan, di ba? Halo-halo ang tao sa buong mundo Sabi, nag-aangkin na kami ay tupa ng Diyos. Kinikilala ng Diyos sa pinagkataon. Ang Diyos naglagay ng tanda para pakilala niya ang kanya. Sa Ezekiel 20:12, ay binigay ng Diyos ang Sabat para maging tanda sa pagitan ng Diyos at ang kanyang bayan. Hindi sa Isaiah, mga kapatid, sa Isaiah 56, may binabanggit din doon Tingnan niyo po kasi ang kiniklaim ng Diyos na kanyang mga lingkod. 56.
Verse 2. Yes. Mapalad ang pagkakagawa nito at anak ng tao na nangahawak dito. Ili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Tignan niyo po sa verse 6. Gayon din naman ang mga taga-ibang lupa na nakikilakit. Ito yung mga hindi Israelita, di ba? Taga-ibang lupa. Tayo na yung kasama rito, no? Nakikilakit sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Upang maging Kanya mga lingkod. Bawat, sino po yung mga lingkod ng Panginoon? Bawat nangingili ng Sabat. At upang huwag lapastanganin at pag-iingat ng kanyang tupan. Sino kayo inaangkin ng Diyos na lingkod niya? Yung nangingili ng Sabat. Yung mga saksi ni Jehovah po, ginagamit natin text na 43 verse 10 para patunayan, Isaiah 43 verse 10, para patunayan daw po nila na sila daw po ang mga saksi ni Jehovah. 43 verse 10. Ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ito yung favorite text nila. At aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsapalataya kayo sa akin at inyong matalastak na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ginagamit nila po itong text na ito, 43 verse 10. Sinasabi nila kayo, aking mga saksi. Ang sabi nila, sino nagkasalita? Si Jehovah. Kaya pala sabi nila, sila yung mga saksi ni Jehovah kasi si Jehovah nagkasalita rito. 43 verse 10 ng Isaiah, kayo aking mga saksi. Ang sabi ko sa kanila, kayo po ba talaga yan? May mga kaibigan akong, mga bisita akong dumalaw, ang tanong ko sa kanila, kayo po ba talaga yung 43 verse 10 na tinutukoy ng mga saksi? Oo, kami yan. Babasa yung kanilang Biblia na New World Translation, ang sariling limbag nila, nakalagay po yata, kaya aking mga saksi, sabi ni Jehovah. Doon na kayong kanilang pangalan, saksi ni Jehovah. Pero sa King James Version, ang sabi ng Panginoon. Pero hindi lang po natapos yung pagkapakilala ng Diyos ng Panginoon Tinawag niya yung kanyang mga tagasunod na mga saksi niya. Diba? Saksi ng Panginoon. Hindi lang saksi, kundi tinawag din na lingkod. At pinili. Lingkod at pinili. Sabi ko sa kanila, kayo po ba talaga yan? Yung saksi na yan, na binabanggit, saksi ng Panginoon, o ni Jehovah. Oo, kami talaga yan. Ano ang patunay nyo? Kayo rin po ba itong binabanggit dito na verse 10? Ng mga lingkod at pinili. Oo, kami yan, sabi ko. Paano kung sabihin ko sa inyo po na kami yan, yung mga lingkod yan? Paano mo naman sabi ng Jehovah? Binasa ko yung Isaiah 53 at 56 verse 2 and 3. Bawat upang aking maging mga lingkod, bawat nangingil ng Sabat. Lingkod ba ng Panginoon yun? Bawat nangingil ng Sabat. Ito ba kayo? Ay, hindi ba kayo? Tapos yung aking pinili, dinala ko dun sa Deuteronomy 14, Leviticus 11. Ay bansang banal, bayang pinili ng Diyos, huwag kayong kakain ng mga karumalduman na bagay. Kayo po ba meron ba kayong itinuturong malinis at marunong? Wala daw, pwede lahat Ang tinutukoy dito yung pinili hindi kumakain ng karumalduman Una-una yung Israelitang literal. Pangalawa yung spiritual Israel. Yung mga Gentiles na tumanggap din sa aral ng Kristo simula sa lumang tipan sa law of health, yung mga guidelines ng Panginoon sa batas sa mga pwedeng makain at hindi makain. Nung pinaliwanag ko sa kanila yun, nanahimik yung saksi ni Jehovah. Sabi ko, ang inaangkin mo lang dyan ay saksi. Pero yung 2 puntos na binanggit dyan, ang lingkod, bawat nangingil ng Sabat at pinili, hindi ko makain ng karumalduman yung mga pinili ng Diyos. Nagpaalam na po, sabi nila, sige po, may lakad pa kami. Mga kapatid, ito yung mga kasama apologetics ng ating regulation. Okay po. Kasama na po yun sa apologetics subject, yung pagkatanggol natin sa ating pananampalataya. Ay, may remaining 9 minutes po tayo. Baka may gusto pong magtanong. Para mag-alas 5 na, no? Any take away po? May tumataas ng kamay dito. Si Sir Belferdo Jr. Yung po ba true name nyo? Baka yan na may sulat po sa attendance
po, go ahead, Sir Felperdo Jr. Hello po. Magandang Yes hapon po. po, sir. Hapon po. Dito po sa sa Revelation 14 verse 6, ang mabasa po natin dito ay nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ibanghilyo na ipinapahayag sa naninirahan sa lupa sa bawat bansa, wika, lipya at ayan. Dito po sir, meron akong dito kasi lagi nating sinasabi na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay malapit nang bumalik. Pero meron pa pong bansa na hindi pa napasok ng Adventist. Di pa po? Yes po, sa ngayon. po. Pero pa po hindi ko napasok. Tapos, ang lagi nating pinanghahawakan na salita ay malapit nang dumating si Jesus, pero meron pang bansa na hindi pa napasok. Paano po kaya ito? Di ba po yung anghel dito sa Revelation ay hindi po literal anghel to, ito po ay mensahero ni Diyos. Yes po. Tao po ito, sir, di po ba? Yes po, nabanggit ko po kanina na yan po ay nag-represent sa movement, Adventist movement. Ang tanong ko po dito, paano po kaya mapasok yung bansa na yon na tulad ng North Korea? Alam ko yung North Korea po ay wala pa pong nakapasok diyan dito po. Ano po kaya ang paraan ng Diyos na gagawin diyan para mapasok po yan? Okay, what a good question. Maganda po yung tanong ninyo, napakaganda talaga, no? Concern talaga tayo sa pagdadala po ng pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa, ang kanat wika. Yun po kasi ang dala po ng pabalita ng anghel eh. Kung napagit po natin na meron hindi pa napasok, literally siguro, wala pang mga saan siguro pa din. Pero generally, through radio waves at saka through internet, ay nakapasok na po sa lahat ng mga bansa ang ating gospel. Kasi wala pa talagang mga simbahan natin at mga let's say Adventist presence, ano po. Pero yung gospel through radio wave, hindi naman nila maharangan yung radio wave eh. Once na ang isang radio station ay malakas at nakakaabot sa isang area na wala pang pinapapasok ng missionary kasi bawal, pinapatay nila. Pero alam ko po, pinakamahigpit na communist country na yung USSR, di ba? Yung Russia. Napasok na rin po yan. Giniba na ng Diyos yung pader. Nakapasok na rin po yung gospel. Marami na tayong mga simbahan yan. Pero may mga lugar pa rin po na mahigpit pa rin talaga ang gospel. No? Pero may mga patago na rin po mga Kristiyano, hindi lang nakalantad. Sa iba't ibang mga bansa, hindi pa lang po siguro lumalantad. Naniniwala po ako na ang Diyos gagawa ng paraan, no? Ng paraan, miraculous way o ways and means para tapusin po ang gawain. Kasi binanggit po sa Matthew 24:14 eh. Nakaprophesy din po kasi talaga na bago darating ang Panginoong Hesus, ipapangaral ang ebanghelyong ito sa lahat ng kaharian, sa lahat, sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Ibig sabihin, kung hindi pa man po talaga generally napasok na ang lahat ng mga bansa ngayon, ang Diyos po ay gagawa ng mahimalang paraan upang gagamitin siguro ang technology o mga human agents, missionaries, o kaya ay digital evangelism program through internet para pabalita po ang everlasting gospel, ang pagkapahayag ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ay makarating sa lahat ng mga bansa para walang may dahilan ng mga tao na hindi nila narinig ang gospel, ang buting balita. Ang last sign po, the very last sign before the second coming of Christ, kaya nga siguro hindi pa dumarating ang Panginoon, ay hindi pa talaga natapos ang gawain po ng pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga ang LIBS ay nag-recruit ng marami pang mga estudyante para maraming masasanay na magpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. May sweldo wala, volunteer man o may salary. Mga LIMSian, graduates ay spread ng gospel to all the world. No? Yung ating ginagawang mga broadcast ministry, Facebook Live po, worldwide yan eh. Hanggat may signal, may mga kaibigan ka doon, napapanood po nila yon, yung ating mga broadcast ministry. So possible po, naniniwala po tayo,
Aminado man tayo na hindi pa lahat ng sulok ng daigdig ng mga bansa ay napasok na ng gospel, pero 100% naniniwala ko based sa Matthew 24:14 na ang everlasting gospel na dala po ng angel sa Revelation 14 ay madadala at makakarating po sa pinakamadilim na panig at sulok ng mundo. Amen po ba? Amen. Yes po. Makakarating po yan. Dalawa po kasi yung sign. Last sign before the second coming of Christ, spreading of the gospel throughout the world, mga kapatid. Pag may pahayag na ang mabuting balita ng kaligtasan, sa lahat ng mga bansa ang kanagulka, darating na po ang ating Panginoon Jesus. Spirit of prophecy naman, hindi lamang po spreading of the gospel, o proclamation of the gospel ang last sign. Binabanggit pa rin po si Ellen G. White, na kapag na-replicate na rin po sa buhay ng mga naghihintay kay Jesus, ang kanyang character sa buhay ng mga naghihintay, darating na si Jesus. So ibig combine na natin. Ang last sign before the second coming of Christ is the spreading of the gospel, yung culmination, yung pagkatapos na marating na lahat ng mga lugar, gagamitin lahat ng radio wave, internet, lahat ng ways and means na technology, tatapusin ng Diyos ang kanyang gawain. Sabi nga po, sa prophecy sa spirit of prophecy, at kahit sa Biblia po, binabanggit kung tayo mga nakaalam ng katotohanan na hindi magsasalita, kahit yung mga bato ay magsasalita, para may maral na sa muling darating. Iyak na darating at tumanda kang siya ay talubungin. Okay po ba? Nasagot po ba ang tanong niya, sir? Isang additional. Ako po sir, salamat po. Welcome po. Thank you so much for your nice question. Friend Christopher Martin po. Tumataas ang kapay. Go ahead. Doon po sa tanong ni Sir kanina ay additional lang po sa mga panasagot ng mabuting kaligtasan. May share ko lang po. Kasi nung nandun po ako sa COVID, nung ako po ay nagtrabaho sa COVID, way back 2013 hanggang 2017, isa po sa mga pastor natin doon sa SDA doon sa Kuwait ay siya po ay isang Jordanian. Siya po ay isang Muslim na convert lang siya na Adventist. Pero wala pong nagbalita sa kanya na magpa-convert o hindi niya narinig yung pabalita ng Adventism. Alam niya po ang shinare niya po sa amin na sa mga panahon na hindi kayang pasukin ng ebanghelyo yung mga bansa ay daw pong gagamitin ng Diyos at yun daw po yung tatlong pwede niyang gamitin na siya ay naniniwala kasi experience niya ay yung isa yata o dalawa doon na ginamit ng Diyos ay na-experience niya. Yun daw po yung sa pamamagitan daw po ng vision, dreams at saka visitation. Yung pong na-experience niya ay dreams at saka visitation. Yung pong dreams niya na meron daw po na bibisita sa kanya na isang tao na magsasabi ng katotohanan para sa kanya. Actually po yung kanyang pagiging pastor ay late na lang niya na ano tawag dito na accomplish or na kumbaga tapos na siya ng pag-aaral, around 40 years old na yata siya nung sakalang niya nalaman through dreams. Kaya siguro po sa atin mga kapatid ay ako rin naniniwala sa huling kapanahunan at hindi natin maabot through yung pong mga katulad niya mga technology ay through dreams, visitation and ano po iba vision. Doon po gagamit ang Panginoon mga kapatid. Yun po yung shinare niya na ako ay naniniwala na hindi po posible na mangyari sa huling kapanahunan. Yun lang po, Doc Arnel, ang share ko. Yes po, thank you very much. What a nice experience and testimony po yan. Alam niyo po, may sa Sabbath School, kung nakikinig kayo, few years ago, mayroon isang nabanggit sa ating ano yan? Mission, anong tawag natin doon? Mission story, na may mga na-convert na grupo ng mga tao sa isang remote area.
sa kabundukan, parang jungle area na may mga community ba ng mga native. Sila po ay yung isang lalaki, parang leader siya ng parang chieftain ng isang ng isang tribe. Siya po ay nag-aararo. Habang siya nag-aararo, siya lang mag-isa, wala siyang kasama. Naririnig niya na mayroong nagsasabi na remember the Sabbath day to keep it holy. Palingon-lingon siya, wala namang ibang tao. Wala namang ibang tao na nagsasalita. Hanggang sa nakita niya, nag-focus yung mata niya ron sa bibig ng kalabaw. Yung palang salita, nanggagaling yung boses, nanggagaling doon sa bibig ng kalabaw. Tapos po, kasi yung lugar na yon, hindi talaga naabot ng mga missionaries. Masyadong remote jungle area na yung lugar na yon. Sa ngayon doon sa story, ay naikwento niya doon sa mga pamilya niya, saka doon sa community, yung kanyang amazing experience doon sa kalabaw. Tapos hanggang sa sinubukan lang mag-practice po mag-keep ng Sabbath yung grupo nila. Late na lang po na dumating yung mga missionaries ng mga Adventist. Parang kinonfirm na lang na inaralan sila, na lamang Sabbath keeper na po sila, hanggang sa nabautismuhan na po yung mga tao na yon. Nakinig ko po yung sa Sabbath School mission story. Kaya nga po, totoo yung sabi ng Biblia na kung hindi tayo magsasalita, kahit ang mga bato ay magsasalita, hindi naman imposible, di ba? Sa Bible nga, sa Old Testament, di ba yung si Balaam yun? Yung pinalo ba yun? Yung donkey, nagsalita. Kaya gawin ng Diyos yan lahat ng paraan para ang gospel, ang everlasting gospel ay makarating. Hindi mas sa magitan ng traditional way na tao ang magsasalita. Pwede rin gumamit ang Diyos ng inanimate objects o kaya hayop para magsalita. Pero maraming paraan ng Diyos para makarating ang gospel, para matapos po ang gawain at darating ng ating Panginoon. Tapos sa mga ating oras, mga kapatid, Doc Aris, back to you po. Thank you so much for the extended time. Thank you po sa lahat na nag-participate sa ating klase. God bless po. Okay. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc Arnel, sa talakayan na talagang nag-iinit talaga, mga kapatid. Dahil po ay break muna tayo para sa susunod na subject natin kay Doc Agustin sa kanya sa Greek subject. So break lang muna tayo, mga kapatid, tapos maya ay pasok po tayo para po sa ating Greek subject. Pwede po kayong magtalakayan dito.